How do you see these reports supposedly claiming that the documents supposedly in the office of Jose Cabral were forcibly taken by one of your colleagues? Well, una sa lahat siguro maganda nga mag-ulat tayo muna kung ano na yung pinaka-recent na statement ni Congressman Leandro Leviste. Ang sabi niya by January 1st, hindi na daw siya magkokomento at magsasalita tungkol sa Cabral files, no. Pero Mm. siyempre, hindi natin alam kung magde-deliver siya doon, no, doon sa commitment na hindi na siya magsasalita on the Cabral files. So, pwede natin pag-usapan ngayon itong I think napipinto na ethics complaint laban sa kanya. And Mm. ayun na nga, I think very important na linawin sa mga kababayan po natin na ibang bagay yung document itself. Pero ibang bagay rin po yung pong paraan ng pagkuha po ng mga dokumento. Mm. Kasi siyempre ang nakikita ho talaga natin dito, parang wala talagang authority si Congressman Leviste na kunin po yung files mula kay yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kailangan nating linawin na ito pong supposed authority, yung pong foundation nito pong pagsasalita ni Congressman Leviste tungkol sa Cabral files, no? Na meron daw po siyang authority mula kay DPWH Secretary Vince Dizon as early as September 2025, no? Pero ano yung Mm. nangyari? Ang sabi ho ni Secretary Dizon on 2 or 3 occasions, he had never granted authority to Congressman Leviste. So ibig sabihin, yung pong insidente ng September 4th, una, he had taken the files without authority from Secretary Dizon, and secondly, meron pong reports from DPWH staff na parang forcibly taken yung pong mga dokumento at files mula po sa opisina ni Undersecretary Cabral. So yan po yung gusto nating malaman. Ano ba yung katotohanan mula sa insidente na ito? At hopefully pagka nagkaroon po ng ethics proceedings, ay matatanong at masasalang po yung DPWH personnel dito. And again, yung most recent update din po on the matter is, I think merong binabanggit si Congressman Leviste na parang ang pakiramdam niya binayaran without evidence, without proof, no? Mm. Ito po DPWH personnel para magsalita laban sa kanya at Mm. sabihin na pinayasa po sila na makuha po yung files. Pero how do you explain the CCTV footage kung sakasakali, no? Tsaka Well, yung the fact na nagpunta siya ron, yun pa lang in itself might raise suspicions, 'di ba? Very unusual. well, actually, hindi ko nga alam may mga congressman ba na nagpupunta sa DPWH Central Office at what time? Parang past office hours Yung pagdating ata Mm. niya ng almost the end of business hours, no? Yung pong pagdating po niya doon. Pero yung CCTV itself kasi, syempre nakita lang naman ho natin doon yung corridor video, no? At I think yung ginagamit din po ni Congressman Leviste na depensa na parang paano ko naman inagaw sa kanya kung para naman kaming naglalakad ng maayos at matiwasay dito. Pero syempre, iba ho yung itsura. Siguro, doon po sa loob ng opisina ni Undersecretary Cabral na I don't think meron pong CCTV pero meron pong inilabas na mga litrato kung saan si Congressman Leviste ay nakaupo talaga mismo sa isang cubicle ng DPWH staff. No? So, I guess, yung pong actual na detalye po niyan, pwedeng kunin pagka ho naimbitahan po yung pong DPWH staff sa ethics proceedings. Yung sa ethics proceedings, no, yung sa ethics complaint, sino ba dapat mag-file niyan? Can any Filipino do that? Or pwede ba yung gawin ng ethics committee motu proprio? Well, tatlong bagay, no? Una, pwede yung pong mga agreed parties, so yung DPWH personnel, so pwedeng yung DPWH leadership under Secretary Dizon, pwedeng yung pong mga DPWH staff, no? Na dati pong nagsilbi kay Undersecretary Cabral, I think standing staff pa rin po sila doon sa planning office. Siyempre, yung mga public interest groups, pwede rin mag-file ng kaso at any citizen actually. And panghuli, pwede motu proprio yung pong kongreso ay magkaroon ng proceedings talaga laban kay Congressman Leviste. Will you initiate the third option? Antayin ho natin kasi syempre mas gusto naman natin yung talaga pong agreed parties yung anyway nagsalita naman na din ho sila publicly, hindi lang ho pinangalanan ng kanilang mga sarili pero ultimately we would suggest no to Secretary Dizon and to the particularly agreed parties
to basically file that complaint against Congressman Leviste. Okay. So kung mapatunayan o lumabas talaga na he forcibly took those documents from Yusek Cabral's office, ano yung magiging epekto nun doon sa legitimacy, doon sa credibility ng dokumento na yun? Well, ang totoo wala naman, no? Kasi ang gusto naman ho natin dito, whether it's a file that has been disclosed by Congressman Leviste, it is a file that has emanated directly from the computer files which was submitted to the ombudsman. Ang gusto lang natin makita diyan, ano yung itsura ng lahat ng mga kabuuan ng mga dokumentong ito, no? At syempre, pag nakita ho natin yung parehong mga dokumentong hawak nila, yung Leviste files and yung actual Cabral files from the computer servers and from the computer files themselves, no? Malalaman natin doon kung meron mga discrepancy, pagkakaiba, o wala, no? So, ibig sabihin, that's an entirely separate matter, and I think wala naman tayong magiging debate doon, no? Doon sa pagsilip doon sa file itself. Pero we are making a distinction as a house na parang hindi dapat ginagawa po ng House members po ito, no? And syempre, yung most recent update, naglabas, merong news report din kung saan parang yung District Engineering Office po ng First District po ng Bulacan ay basically na-ransack ni Congressman Leviste and yung pong staff members niya, supposedly para kumuha ng mga dokumento patungkol po doon sa mga nagdaang mga proyekto, no? So, pagtingin ho natin dyan, and I'm speaking as a lawyer, para siyang made under without any authority again, no? And secondly, it appears like an illegal search operation. Hindi ba? So, kumbaga, this further aggravates and further justifies yung pong ethics proceedings against Congressman Leviste. Kasi nga, syempre, di ba parang abuse of official power na po ito, official authority na po ito, na kumbaga, may allegation na doon sa DPWH Central Office na forcibly kinuha po yung mga files, no? Tapos pangalawa, meron pong videos talaga na talagang yung pong mga staff members po ni Congressman Leviste nakakalat doon sa loob po ng Batangas District Engineering Office, titingin po ng mga dokumento ron. Hindi ba? So, we would want to be able to look whether or not there's an actual pattern of abuse mula po kay Congressman Leviste doon sa dalawang insidente pong ito. Maganda ipaliwanag siguro sa public na Kong Terry. Kunwari sa isang kongresista, how can you get hold of official documents like that? Hindi pwedeng kakatok ka na lang, magbabarge in ka sa isang opisina ng gobyerno. They're official channels, di ba? You can formally request for those documents, number one. At pwede nyo rin silang, di ba, isabpina during a congressional investigation, hindi po ba? For example, I will give the example of our committees, no? Yung pong Public Accounts Committee tsaka yung House Infrastructure Committee. Syempre, una, merong formal request mula po sa mga opisina. So, ginagawa ho namin yan. And typically naman ho, sumasagot at tumutugon po yung pong mga opisina in the soonest time. So, appreciative po tayo doon. Pero syempre, may further powers po yung Kongreso at mga komite para po dito. So, pagka halimbawa, hindi ho sila tumugon sa mga official requests, pwede ho magkaroon ng subpoena. So, ibig ko sabihin, yung komite, pwede pong magkaroon ng subpoena ducis tecum sa mga opisina pong ito para talagang palitawin at mag-submit ng pong mga dokumentong hinahanap mula po sa kanila. So, ibig sabihin, meron pong prosesong sinusunod. Hindi ho yan pwedeng sasabihin mo lang, halimbawa, hindi, congressman ako, bigay mo sa akin yung dokumento. Hindi, congressman ako, papapuntahin ko yung mga tauhan ko dyan. Wala akong magagawa. Iisa-isahin ko lahat ng mga folder. So, I think that particular distinction needs to be made. Hindi po ba?